Good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Pag-usapan natin saglit, ito hong si Senator Robin Padilla. Sabi niya rito sa kanyang post, ah, tayo po ay nagbigay ng manifestasyon tungkol sa pag-alis ng Hungary sa ICC. Putik na iyan. Anong kinalaman ng Pilipinas sa pag-alis ng Hungary sa ICC? Tama ka nga, Annabel. Huwag na nating pag-usapan pag si Robin Padilla. Oh my God. Anyway, sabi niya kung kaya pong gawin ng Hungary na baliwalain ang ICC, hangad po natin na dumating ang panahon na maprotektahan din natin ang ating mga kababayang inaakusahan ng ICC. Hindi ang ICC, Robin Padilla, ang nag-aakusa. Ang nag-aakusa yung mga biktima ni Duterte. At, nako, wala na pong ibang lilitisin ng ICC maliban po doon sa mga naidemanda noong 2017 at hanggang sa panahon po na tayo po ay kalas na noong March 2019 sa ICC o sa Rome Statute. Oh. 'Di ba? Hanggang doon lang, 'yan ang sabi ng tawag dito ng Rome Statute, yung Article 127 nila. Na mayroon silang tinatawag na residual or latak na naiiwan na jurisdiction sa mga kaso na nasimula na nila na sabi nga ng Korte Suprema in 15-0 ay may obligasyon pa rin ang Pilipinas makipag-cooperate sa ICC sa mga proceedings na kanilang nasimulan. Oh. Now, in the case of Hungary, ang tanong, meron ba dyan sa Hungary na merong kaso sa ICC? Diba? Oh, hindi rin natin masasabi na binabaliwala na ng ICC. Binabaliwala na ng Hungary ang ICC. Umalis ang Hungary sa ICC, meron silang sariling rason. Diba? Iba naman siguro yan sa rason ng Pilipinas. Oh, kasi ang Hungary po, ito ay naalala ko yung nakaraang presidente nila, kaalyado ng China. Kaya lang yung pumalit, yun naman po ay hindi naman po pro-China. Natalo yung pro-China, yung kasabayan ni Duterte. Na-olats na yun. Pero rito, ang pagkakapaniwala ni Robin Padilla ay nanganganib ang mga kababayan natin na maakusahan ng ICC. Korte ang ICC, Senador Robin Padilla. Korte, hindi nag-aakusa ang korte. Ang nag-aakusa, complainant. Ang nagdidiin, prosecutor. At ang ICC, meron silang korte. Meron silang prosecutor. Linawin ko po yan. Paano ko nasabi na ang ICC ay korte at meron silang korte? So inyo mapapansin, pag binasa ninyo yung Rome Statute, makikita nyo ron, nire-refer ang ICC as court with capital C. Kapag nabasa ninyo doon na maliit lang na letter C, that refers to specific court na nag-handle sa isang kaso o sa isang o sa akusado. In the case of Duterte, letter C po yun na maliit. O yung court. Na yung mga judges, fake news ng mga taga-Batis dati. Na yung picture nung isang judges doon, actually lahat yun fake news nila eh. Na pinalitaw nila na yung kasama roon sa party yung namatay si Tantoco. Barkada raw ni FL. Yun pala, nung tinignan ko yung picture, first glance, nakita ko na kaagad na anak to ni Enrile. Walang nga talaga naman, oo. Okay? So, iwan na natin si Robin Padilla. Well, at least for
enlightenment ng mga taga-Batis. Yan. Oh my God, Robin Padilla. Sayang ba pasahod? Ako nangihinayang talaga. Kasi nga, sabi, di ba, one time he said, kailan po ba mawawala sa ating mga Pilipino yung akala ko? Kailan mawawala sa, di ba, akala ko? Robin, magpasalamat ka sa akala ng mga Pilipino. Dahil ang akala ng maraming Pilipino, ako man, ang akala ko, pag naging senador ka, magiging marunong ka, matututo ka na. Kasi sabi ni Sal Panelo noon, si Robin, hindi naman yan bobo eh. Marunong yan, nag-aral nga ng kolehiyo yan, graduate nga ng criminology yan eh. Nag-aaral yan si Robin. Huwag niyong uhusgahan. Subukan niyo muna. Sinubukan naman natin. Kasi hindi naman siya korap. Barumbado lang dati. Hindi, malapit lang naman sa amin bahay ni Robin Padilla dati. As in, katabing barangay ko lang yan. Si Cesar Montano, Eric Fructuso, si OG Diaz. Malapit lang ho sa amin yan. Ay nako. Kaya lang po ang nangyari, di ba? Yun pong akala natin, huwag kang mag-alala, Senator Robin. Baka una ka nang mawala sa Senado sa 2028 kaysa mawala sa mga Pilipino yung salitang akala. Okay? So, wag mo na sigurong akalain na iboboto ka pa namin. Damuho ka. Okay.